Inanunsyo ang tema ng kompetisyon, parehong si Grid at Euphemina ay kailangang makagawa ng isang punyal sa loob ng 3 oras. Sabik na sabik si Euphemina na manalo, alam niyang makakakuha siya ng bagong titulo at mga stats kapag siya'y nanalo. Gayunpaman, nababahala siya sa hirap ng quest na nakasaad bilang unknown, na nangangahulugang hindi pa alam ang kakayahan ng kanyang kalaban. Pero hindi siya nagpapatinag. May plano siyang gamitin ang kanyang kakayahan bilang duplicator para kopyahin ang skill ni Grid sa paggawa ng armas oras na magsimula siya. Iniisip niya na kung pareho silang gagamit ng parehong mga kasanayan, swerte na lamang ang magdedetermina kung sino ang makakagawa ng mas magandang bagay. Kampante siya sa 50 hanggang 50 na tsansa ng panalo. Sa kanyang pagkabigla, nagsimula agad mag-forge si Grid, at napansin ni Euphemina na gumagamit siya ng isang makapangyarihang kasangkapan, ang Blessed Blacksmith Hammer, isang epic grade item na nagpapataas ng tsansa na makagawa ng dekalidad na kagamitan. Dahil dito, napaisip si Euphemina na baka mas mahirap ang kompetisyon kaysa inaasahan. Sinubukan niyang gamitin ang skill observation para kopyahin ang kakayahan ni Grid, pero laking gulat niya nang abisuhan siya ng sistema na nabigo ang kanyang kakayahan, masyadong mababa ang antas ng skill observation para makopya ang skill ni Grid. Si Euphemina, na may antas 7 na kakayahan, ay nagawa ng kopyahin ang kasanayan ng isang advanced blacksmith noong antas 5 pa lamang ang kanyang skill. Nangangatog, unti-unting napagtatanto ni Euphemina na maaaring mas malakas si Grid kaysa inaakala niya. Nagsimula siyang maghinala na si Grid ay hindi simpleng panday lang, ngunit maaaring isa siyang master blacksmith o kaya'y may hawak na epic class, isang bihirang klase ng kakayahan na kakaunti lamang ang mayroong ganito. Kasama na siya. Nang lubos na sumingkin ang sitwasyon, napagtanto ni Euphemina na malamang ay kaharap niya ang isang napakalakas na kalaban, at kung hindi agad magbabago ang sitwasyon, baka wala siyang tsansang manalo sa kompetisyon na ito. Nagdesisyon si Euphemina na humiling ng pagbabago sa mga patakaran ng kompetisyon sa pamamagitan ng paghingi na isama si Kan, ang mentor ni Grid, para maging laban ang 2v1. Kahit na tila di makatarungan, pumayag si Rabbit, ang kinatawan ng Mero Company, sa kahilingan ni Euphemina. Sinasabing kailangan nilang manalo sa kompetisyon. Si Kan, sa kabilang banda, masaya na makasama si Grid sa paggawa ng item at itinuturing itong isang karangalan na makipagtulungan sa isang blacksmith na hinahangaan niya. Habang nagtatrabaho sila, nagamit ni Grid ang mga espesyal niyang kasanayan, ang Legendary Blacksmith's Patience at Legendary Blacksmith's Breath, na nagtaas ng kanyang stats at nagpatibay sa kalidad ng item na kanilang ginagawa. Ang bawat hampas ng martilyo ay nagiging mas perpekto, at ramdam ni Grid ang lubos na pagsasanib ng bakal at apoy. Samantala, natapos ni Euphemina ang kanyang punyal, isang epic grade dagger of bewitchment na may malakas na attack power at kakayahang mag-bewitch ng mga kalaban. Ito ay ipinakita sa madla, at agad silang humanga sa husay ng kanyang gawa. Ang punyal ni Euphemina ay nakakaakit hindi lamang sa ganda ng disenyo nito, kundi pati na rin sa kapangyarihang taglay nito. Ngunit habang pinapalakpakan siya ng mga tao, abala naman si Grid at Kan sa paggawa ng kanilang sariling obra maestra. Gumamit pa si Grid ng isang mahalagang materyal, ang Minotaur Horn, para sa hawakan ng kanilang punyal. Sa kabila ng paghanga ni Grid sa kakayahan ni Euphemina, nanatili siyang determinado. Alam niyang ang kanilang item ay magiging mas kahanga-hanga, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa man nila maipakita ang kanilang natapos na punyal, biglang dumating ang mga sundalo. Walang paabi, inaresto nila si Grid, inaakusahan na kasabwat siya ng teroristang si Heroy. Napagtanto ni Kan na si Heroy ay nahuli, na nagbigay ng masamang balita para kay Grid. Nalaman ni Kan na si Valmont ang nasa likod ng lahat ng ito, kaya galit na sinabi niya na si Valmont ay gumamit ng mga sundalo dahil alam niyang hindi niya kayang manalo ng patas. Habang nagpupumigla si Grid at tumatangging may kinalaman siya kay Heroy, si Rabbit, isa sa mga tauhan ni Valmont, ay napagtanto na ang item na ginawa ni Grid ay napakahusay, hindi ito matatalo ng punyal ni Euphemina. Si Valmont ay nagpahayag ng paghanga sa item ni Grid, ngunit nagpasya pa rin na ang punyal ni Euphemina ang ipapahayag na nanalo upang makuha ang suporta ng mga tao. Inutusan din niyang dalhin ang item ni Grid upang hindi maipakita ang tunay nitong mga katangian.
Samantala, si Euphemina ay napagtanto na kung natapos ang kompetisyon, matatalo siya dahil sa ganda ng item ni Grid. Ngunit dahil natapos ang laro nang nasa panig ng mga manunood ang suporta, natanggap pa rin niya ang kanyang gantimpala mula sa Mero Company. Kasama rito ang ginto, isang bagong pamagat, at mga bagong kasanayan, kabilang ang rolling dice, isang kasanayang nagbibigay ng random na epekto depende sa numero ng dice na ibinato. Habang nag-uusap sina Euphemina at Rabbit, napansin ni Rabbit ang kakaibang estilo ni Euphemina sa paggawa ng punyal. Naisip niya na baka may kakayahan si Euphemina na kopyahin ang mga kasanayan ng iba. Nabigla si Euphemina dahil nadiskubre ni Rabbit ang kanyang sikreto, kahit NPC lang ito. Napagtanto ni Rabbit na ang Mero Company ay posibleng usigin ni Earl Stein dahil sa kasakiman nito. Dahil dito, plano niyang iwan ang kumpanya at magkaroon ng bagong simula. Napansin niya ang potensyal ni Grid, na sa kabila ng pagiging mababa ang level, ay may kakayahang tapatan ang maliliit at katamtamang laki ng mga kumpanya gamit ang kanyang mga crafting skills. Nag-alok si Rabbit ng isang plano kay Euphemina. Tulungan siyang iligtas si Grid at pabagsakin ang Mero Company at ang Lord ng Winston, na nagbigay kay Euphemina ng isang S-rank quest. Samantala, si Can at ang mga taga-suporta ni Grid ay naghahanda ng isang revolusyon laban kay Valmont, na alam nilang nandaya sa laban. Si Valmont, alam na may revolusyon, ay ipinatawag ang mga sundalo upang sugpuin ito at inutusan silang hulihin si Can. Habang nakakulong, si Heroy ay nasa kritikal na kondisyon at humihingi ng tulong, at ang SA Mongolian branch ay sinusubaybayan ang kanyang kalagayan. Sa kabila ng mababang tsansa ng tagumpay, naniniwala si Yoon-hyuk na si Grid, sa kanyang determinasyon, ay makakagawa ng paraan upang maligtas si Heroy. Sa Winston Castle Dungeons, patuloy na tinatanong ng mga sundalo si Grid tungkol kay Heroy, ngunit tumanggi siyang makipagtulungan. Naisip niya na ang kanyang tanging pag-asa ay mamatay at mag-respawn para muling makatulong kay Can sa labas, kaya hiniling niyang patayin siya. Ngunit imbes na patayin, ipinasok siya sa solitary confinement. Labis siyang nag-alala dahil kung hindi siya makakawala, hindi niya matutulungan si Can at ang revolusyon, at mawawala pa sa kanya ang pagkakataon sa kompetisyon. Si Grid ay nakakulong sa isang madilim na selda. Ang kanyang mga braso ay nakatali ng lubid habang nakikipagtalo siya sa isang sundalo na iginiit na kailangan niyang magsalita para makalaya. Na-frustrate at nahihirapan sa kanyang mga restraint, bigla siyang nahinto ng isang notification ng quest na Apostle of Justice. Kailangan niyang iligtas si Heroy sa loob ng 7 oras, o makaharap ng malubhang parusa, kabilang ang pagkawala ng mga antas at pagkuha ng nakakahiyang pamagat na coward. Bagaman ang mga kahihinatnan ay mabigat, ang mga gantimpala ay nakakaengganyo, isang pamagat na nagpapataas ng lahat ng stats ng 10 points, access sa bihirang courage stat, at ang kasanayan na unbreakable justice. Habang tumatakbo ang oras, naiisip ni Grid ang kanyang buhay, na nahihirapan sa hamon na kanyang hinaharap. Bigla, narinig niya ang pamilyar na boses si Euphemina na tumatawag sa kanya. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng kaunting pag-asa. Si Euphemina ay lumitaw sa pinto, mukhang may kumpiyansa at maganda, at ibinibigay kay Grid ang dagger na kanyang ginawa. Ang sandaling ito ay muling nagpaga ng ugnayan sa pagitan nila. Gayunpaman, may mga kondisyon si Euphemina para sa kanyang tulong. Iginiit niya na dapat siyang gumawa ng isang magic orb na kayang mag-imbak ng pinakamaraming magic na posible at humihiling na tawagin siya sa kanyang tunay na pangalan, Euphemina, sa halip na kanyang alias, Erina. Nakakabigla ang kanyang mga inaasahan ngunit nag-aalala na makatakas, pumayag si Grid. Sa gitna ng labanan, tinatanong ni Grid si Euphemina tungkol sa kanyang pagkatao, nagulat na malaman na mayroon siyang hidden class na duplicator at kinuha ang mga kasanayan ni Can. Ipinahayag ni Euphemina na magkakakilala rin sila sa lalong madaling panahon, at may hinala siyang mayroon ding nakatagong klase si Grid. Nababahala si Grid sa kanyang interes, ngunit pinipilit siya ni Euphemina na mag-focus sa pakikipaglaban dahil nahaharap sila sa napakaraming sundalo. Na-realize ni Grid na mayroon lamang siyang isang dagger, ngunit ipinapakita ng sistema na ito ay isang napaka-powerful na item na siya mismo ang gumawa, na may kahangahangang stats at kasanayan.
Nagulat si Euphemina nang malaman na bahagi siya ng Assassin series at nagtatanong kung paano siya nagtataglay ng parehong Advanced Dagger Mastery at Master Blacksmith skills. Habang umaatake ang mga sundalo sa kanila, ginamit ni Euphemina ang kanyang mga kasanayan upang umatake, na nag-uudyok kay Greed na pagbawalan siya sa pagiging manunood lamang. Ipinapasa ni Euphemina ang kanyang mga alalahanin, sinasabing ang pagliligtas sa kanya ang kanyang pangunahing layunin. Si Greed, na naiinis at batid ang limitasyon ng oras, ay nag-insist na kailangan nilang iligtas si Heroy. Si Euphemina ay nag-atubiling makialam sa isang taong hindi niya kilala, ngunit nanindigan si Greed ng may damdamin, at siya ay naghahanda upang ihagis ang isang makapangyarihang kasanayan, ang Spear of Destruction, na nagpapakita ng kanyang napakalakas na kapangyarihan. Pagkatapos ng atake, binalaan niya si Greed na itigil ang pagtawag sa kanya na bata, at siya ay nahihiyang umamin sa kanyang pagkakamali. Habang nagmamadali sina Greed at Euphemina upang tapusin ang kanilang quest, nag-aalala si Greed tungkol sa layo na kanilang kailangan tahakin, naniniwala na nasa pinakamababang palapag na sila. Nilinaw ni Euphemina na kailangan nilang pumunta sa B4, matapos hanapin ang B1 at B2 nang walang matagpo ang Heroy. Sa kabila ng pag-aalala ni Greed na maaaring nasa itaas si Heroy, determinado si Euphemina na makapunta sa B4 batay sa mapagkakatiwalaang impormasyon. Habang naglalakad sa madilim na underground na mga pasilyo, naiintriga si Euphemina sa isang magandang bulaklak, ngunit pinapaalalahanan siya ni Greed na huwag itong hawakan, ipinaliwanag na ang lugar ay puno ng mga bitag. Sa kabila ng mga babala ni Greed, patuloy na nagiging walang ingat si Euphemina, na nagiging sanhi ng nakakainis na palitan habang sinisikap ni Greed na panatilihin siyang nakatuon. Bigla, lumitaw ang mga sundalo na humahabol sa kanila, at sa isang pagkakataon ng pagkabahala, nagpasya si Greed na tumakbo ng maaga, pinapayuhan si Euphemina na harapin ang mga sundalo gamit ang kanyang mahika. Ipinahayag ni Euphemina ang kanyang pagkabigo sa pagiging makasarili ni Greed. Itinuro na ang paggamit ng apoy na mahika sa nakapaloob na espasyo ay maaaring mapanganib. Sa kabila ng kanyang inis, nahuhulog si Greed na makasama siya. Kinikilala ang kanyang talento bilang duplicator na kayang mag-cast ng mga spell ng instant. Hinihimok niya siyang pigilin ng mga sundalo habang siya ay naghahanap kay Heroy. Nagtapon si Euphemina ng Frost Queen's Breath, ngunit nahihirapan habang patuloy na dumarating ang mga sundalo. Nanais sanang makagamit ng mas malalakas na apoy na spell nang hindi nanganganib sa pagsabog. Habang siya ay lumalaban, napansin niyang nawawala ang 5 Knights of Winston sa mga gwardya, na nagdadala ng pag-aalala tungkol sa kanilang posibleng banta. Habang nakikipaglaban sina Greed at Euphemina sa mga sundalo, ginamit ni Euphemina ang kanyang magic, nagcast ng Sword of Light, habang hinihimok si Greed na tuparin ang kanyang pangako at magmadali. Dahil limitado na ang kanilang spells. Samantala, si Heroy, na nakakulong at nasa kagipitan, ay umiiyak ng tulong, na nag-udyok kay Greed na hanapin siya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakatagpo siya kay Leo, isang level 180 knight mula sa Winston, na nakilala si Greed mula sa mga nakaraang kaganapan. Sa kabila ng takot ni Greed sa lakas ni Leo, pinaganya niya ang kanyang mga kakayahan, ang Blacksmith's Rage, at Quick Movements, na nagpapahusay sa kanyang kakayahan sa labanan. Sa isang masiglang laban, sinalakay ni Leo gamit ang kanyang Fatal Flame Sword, na nagdudulot ng malaking pinsala kay Greed, ngunit nag-activate ang legendary class ng isang resistant skill na nagligtas sa kanya mula sa pagkatalo. Nang makuha ang pagkakataon, ginamit ni Greed ang isang Dust Explosion technique upang maunahan si Leo. Sa huli ay natalo siya ni Greed at nakakuha ng maraming level ups at ang titulong Night Slayer. Nakuha niya ang susi ng bilangguan at natagpuan si Heroy, na halos walang malay at nakilala si Greed. Matapos makumpleto ang quest, nakuha ni Greed ang titulong Apostle of Justice at karagdagang stats, habang idineklara ni Heroy ang kanyang katapatan kay Greed, na nangakong tutulong sa kanya bilang kanyang partner. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa estado ng isip ni Heroy habang siya ay tila labis na tapat.